Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 11 at 12 sa manga series ng Gachakuta, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Pagkatapos ng nasabing misyon ay masisilayan etong kagigising lamang na si Zanka na bagyang napukaw ang atensyon mula sa klase ng ingay na naririnig na nagmumula sa isang silid kung saan ay kasalukuyang nagdaraos ng kasiyahan ang hukbo ng mga janitors. Ang lahat nga ng mga ito ay kumakain at masayang nagkwekwentuhan na ikinabiglang mapag-alaman nitong si Boy Baston. Natanong nga niya etong si Ryu kung bakit nagsasaya ang lahat. Buhat ng kung tutuusin ay oras ng araw upang matulog. Ipinaliwanag naman sa kanya ng dalaga na ito ay upang ipagdiwang ang pagsaling ni Rudo sa mga janitors. Na ayon naman kay Boy Baston na malamang ay naroroon lamang ang karamihan sapagkat nais lamang ng mga ito na uminom ng alak. Hinanap nga niya si Rudo at kanyang nakita na nasa isang sulok lamang at nagmumukmok. Muli nga siyang naguluhan kung kaya't ipinaliwanag muli nitong si Ryu na dahil nga raw hindi pa rin magawang gamitin ng maayos nitong binata ang kanyang jinki na tinataglay na ikinadismayang mapag-alaman nitong si Boy Baston. Natanong nga rin ito ang tungkol sa kakaibang pangyayari na kanilang naengkwentro kontra sa mga aberrant beast. Doon nagsimulang isaad ni Ryu ang tungkol sa kakaibang core nitong tinataglay na maihahalin tulad nga raw sa isang jinki. At buhat nga nang hindi niya ito maunawaan ay mas minabuti na lamang niyang huwag nang intindihin pa ang tungkol sa bagay na iyon tulad ng kaisipan mayroon ang isang bata. Samantalang patuloy pa rin sa pagmumukmok etong si Rudo sa isang tabi at taimtim na pinagmamasdan ang kanyang pagmamay-aring gloves. Maya-maya ay lumapit at umupo sa kanyang harapan etong isa sa nakasama niyang supporter sa nagdaang misyon at nagpakilala bilang si Gris Lubion. Pinuri nga niya etong binata sa kanyang nagawa sa nagdaang misyon na hindi naman magawa nitong tanggapin ang kanyang papuri. Hindi naman siya nito sinang-ayunan at iginiit nitong si Gris na nagawa niyang protektahan etong si Folio at itinuro itong isa pang supporter na nakasalamin na siyang nadapang kasamahan nung isinasagawa ang misyon. Magkaganoon man ay patuloy pa ring sinisisi nitong binata ang kanyang sarili sapagkat wala siyang naging silbi sa kanilang pakikipaglaban. Kinakailangan nga daw niyang mas lumakas pa upang magawang protektahan ang iba pang mga tao at labis na hindi matanggap ang pagiging mahina sa oras ng panganib. Marahang nagpasalamat nga si Gris sa mga narinig na payag ni Rudo na nabigla din sa kataga niyang binitawan. Paliwanag nga nito na sa kabila nga daw ng kabilang sila sa hukbo ng mga janitors ay tinuturing lamang silang pabigat at mga pinakamahina sa hanay nito. Subalit mukha nga raw na iiba sa mga ito etong si Rudo kasabay na pagturo niya kay Folio na dumaranas din ng diskriminasyon mula sa ilan nilang mga kasamahan. Ngunit patuloy pa ring lumalaban para sa kanyang pangarap na puksain ng tuluyan ang lahat ng mga aberrant beast na nasa kanilang mundo sa kabila ng hindi nagtataglay ng personal na jinki. Natanong nga rin niya etong si Rudo kung ano ang kanyang pinapangarap gawin. Napaisip nga etong binata at noong plano nga niyang sagutin ang naging katanungan ni Gris ay mas minabuti na lamang nitong bigyan siya ng payo na pakatatandaan nga daw niya kung ano man ang kanyang tunay na adhikain at ang lahat ng kanyang mga nais na isagawa ay kusang matutupad sa tamang panahon. Magkaroon nga daw ng kumpiyansa etong si Rudo sa kanyang sarili na kanyang magagawa sapagkat dito pa lamang magsisimula ang kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap. Namugto naman ang mga mata ng ating pangunahing tauhan mula sa makabagdamdaming pahayag ni Gris sa kanya hanggang sa sumingit naman sa eksena etong si Engine na bagyang nayayamot sa mga inayos na gusot. Napuna nga rin niya na hindi pa kumakain etong binata na pinaalalahanan din nila Zanka na baka maubusan siya ng pagkain. Kaya't inaya siya ni Gris na magkakasama silang pupunuin ang kanilang mga kumakalam na sikmura. Nabigla naman si Rudo at minabuting sumama na lamang dito sa dalawang taong pinapalakas ang kanyang kalooban. Kasabay naman ng kanilang kasiyahan ay ang patuloy na pagdurusang dinaranas ng tumatayong bossing ng mga nagtangkang magbenta kay Rudo na nagmamakaawa na sa isang misteryosong individual. Buhat ng inilahad na nga daw niya ang lahat ng mga impormasyon na nais niyang malaman. Ngumiti naman ito kasabay ng pagpapadala sa kanya sa kabilang buhay habang sinasambit ang pisikal na katangian, mayroon etong binata pati na rin ang abilidad niya bilang isang giver, tanda na naghahanda ito para sa isang masamang planong kanyang gagawin mga master. Lumipas pa nga ang ilang araw matapos na naging misyon ni Naruto ay makikita namang tumunog ang isang telepono na nasa labi ng mga base ng janitors. Mas minabuti nga ni Semoy na umupo muna at iniisip ang susunod na gagawin. Hanggang sa mapagpasyan nga niyang sagutin ang nasabing tawag mula sa kabilang linya
at alamin ang nais nito mula sa kanila na agad namang inilahad ng kanyang kausap ang isang kahilingan. Pagkatapos nga ng naturang tawag ay masisilayang magkakasama etong sina Gris at Zanka na nasa kanyang harapan na bagyang nagtataka kung bakit nila kasama etong trainee para sa isang misyong isasagawa. Ipinaliwanag naman nitong si Semoy na dahil nga daw iyon sa klase ng misyong hinihiling nang tumawag sa kanya. Mayroon nga daw isang negosyante ang napadaan sa contamination zone at nagkataong inatake naman ng isang aberrant beast. Gayon din, nakuha nga raw mula dito ang isang napakahalagang kargo at iyon ang kanilang kinakailangang mabawi. At ang tinutukoy nga niyang kargo ay isang buhay na tao na kapwa nga rin nahulog mula sa kalangitan. Hindi nga raw normal ang ganitong mga pangyayari na magkaroon na magkasunod na sky person na mahuhulog mula sa kanilang mundo. Kaya't ito ang pinakarason kung bakit niya gustong ipasama si Rudo sa nasabing misyon. Buhat ng posibleng makakuha ang binata ng mga clue kung papaano muling makababalik sa langit. Napaisip naman etong binata kung dapat ba siyang sumama. Buhat ng magpasangga ngayon ay hindi pa rin niya lubos na uunawaan kung papaano gamitin ang kanyang abilidad at jinky na maaaring muling maglagay sa kaniya sa sitwasyon bilang isang pabigat sa grupo. Ngunit ang misyon nga raw na ito ay makapagbibigay sa kanya ng mga kasagutan kung papaano muling makababalik sa lupaing pinagmulan. Kaya't sasama nga raw siya sa kanila habang pinagmamasdan lamang nitong si Boy Baston sa isang tabi. Dagdag pa nga nitong si Semoy na dapat nga raw sana ay kabilang sa naturang misyon etong si Engine, subalit dahil sa napakaraming bagay pa itong inaasikaso kaya't hindi siya makakasama. Gayunpaman ay nawika nga raw nitong si Boy Payong na naroroon naman etong si Zanka kaya't nakatitiyak siyang magiging ayos lamang ang lahat. Nalabis namang nabigla dahil sa laki ng tiwala nitong nasabing lalaki para sa kanya mga master. Agaran nga ang nasabing grupo na pinangungunahan ni Zanka ay kumilos na habang mababakas ang kasiyahan nitong nadarama mula sa pahayag ni Engine para sa kanya at nawikang dapat na nga daw nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para sa ikatatagumpay ng misyong isasagawa. Do'y natanong nga rin ni Rudo etong si Gris kung bakit siya ay walang anumang sandatang ginagamit sa pakikipaglaban. Nasinagot naman niya na mayroon siyang nakatabing kutsilyo, subalit mas komportable nga daw siya sa paggamit ng kanyang kamao sa pakikipaglaban. Samantalang sumingit naman sa kanilang usapan etong isa pang supporter nilang kasamahan na si Folio at isinaad na kapwa may tinatago nga raw na agimat etong si Gris na palagi niyang dinadasalan para sa kaligtasan ng lahat hanggang sa matapos at makabalik sa kanilang isinasagawang misyon na labis nitong ikinahiya. Paglalahad pa nga ni Gris na kanyang nabili ang bagay na iyon sa murang halaga lamang sa isang bangketa hanggang sa bigla na nga lamang may isang individual ang lumitaw mula sa kanilang likurang bahagi na labis nilang ikinabiglang mapag-alaman. Nagpasalamat nga ito sa kanila at nasambit na siya ang merchant na humiling ng tulong mula sa mga janitors. Gayun din, ituturo nga daw niya ang kasalukuyang lokasyon kung saan naroroon ang dambuhalang aberrant beast. Do'y agarang natanong ni Rudo etong nasabing individual kung totoo nga raw bang isang sky person ang taong kanyang tinutukoy at kung may impormasyon itong inilahad para sa kanya. Paliwanag naman ito na wala nga raw malay ang nasabing individual nung kanyang makuha kaya't hindi niya masasagot ang nasabing katanungan. Seryoso ngang nasambit nitong binata para dito sa kanyang individual na karap na wag nga raw sanang pag-iisipan nitong pagkakitaan ang tinatawag nilang sky person na agad nitong itinanggi sa kabila na nakuha nito ang kanyang interes. Napapaisip naman sa isang tabi etong si Zanka sapagkat likas na katangian para sa isang aberrant beast ang atakin ang sinumang tao na kanilang masisilayan at ang individual na itinawag para sa kanilang tulong ay napakalabo ng mabuhay pa sa ngayon. Kaya't nagtataka siya kung bakit mag-aabala pa ang isang halimaw na kunin at itago ang isang pagkain para sa kanya. Napakarami nga raw ang mga sunod-sunod na kakaibang pangyayari matapos na dumating sa kanilang mundo etong si Rudo. Hanggang sa nakarating nga sila sa isang lumang gusali at ayon pa nga sa kanilang informante ay doon niya na silayang dinala ang individual na tinutukoy. Napapaisip naman etong binata kasabay ng pagpasok ng kanilang grupo sa loob nito. At agad silang lahat ay tinalasan ang mga pakiramdam mula sa anumang pag-ataking maaari nilang tanggapin. Maya-maya ay may nakita silang marahil isang tao na nakaupo lamang sa isang upuan na siyang agara namang kinumpirma ng kanilang informante at itinuro na iyon nga daw ang sky person. Pilit nga silang apat ay pinagtutulakan ng individual na kasama nila hanggang sa doy napunan ni Rudo na isa lamang itong manikin at ang reaksyon nga nitong nagbalita sa kanila ay agarang nagbago. Gayun din ay bigla na lamang nagsimulang mabutas ang sahig at silang lahat ay nahulog ng sama-sama patungo sa pinakailalim na bahagi ng lumang gusali.
Mabuti na nga lamang at hindi naman ganun kalala ang mga pinsalang kanilang natamo mula sa pagbagsak sa loob nito. At labis kang nagimbal etong binata nung masisilayang dahan-dahang nalulusaw ang figura nitong individual na kanilang nakausap at lumabas ang dalawang misteryosong tao na ang pinakapakay di umano ay kunin ng isang lalaking sky person na isa ring giver. Agarang naging alisto at naghanda naman sa pakikipaglaban etong si Sanka. Buhat ng isa labang di umanong setup ang lahat ng nangyari at kinumpirma na ang dalawang ito ay kasapi sa grupong tinatawag na Vandals na plano ngang kunin ang sky person na walang iba kundi si Rudo mga master.